Isa pong mapagpalang sandali sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid. Kamusta na kayo? Muli ay mag-aaral na naman tayo ng ilan sa mga paksa na matatagpuan sa Biblia. Ating alamin ang kasagutan ng Biblia sa katanungang, ano ang ibig sabihin ni Pablo sa unang Korinto Kapitulo 11 tungkol sa pagtakip ng ulo ng babae? Hindi ba't sinasabi sa talatang 15 na ang buhok ay siyang takip ng babae? Tinatalakay ni Pablo kung paano dapat magsuot ang mga lalaki at babae kapag nagdadasal o nagpapahayag ng salita ng Diyos. Sinasabi niya na ang ulo ng lalaki ay dapat walang takip, habang ang ulo ng babae ay dapat may takip. Ito ay batay sa ideya ng pamumuno at paggalang. Si Kristo ang ulo ng lalaki at ang lalaki ang ulo ng babae. Sinasabi ng talata 15 na ang mahahabang buhok ng babae ay nagsisilbing takip, kaya ang buhok mismo ay tanda ng kanyang paggalang. Kaya kahit na ang buhok ay isang natural na takip, pinapayo rin ni Pablo na magsuot ng pisikal na takip tulad ng sombrero o belo ang mga babae habang nagdadasal o nagpapahayag bilang tanda ng paggalang. Hindi maipapalagay mula sa unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 15. na ang buhok ng babae ang tinutukoy na takip. Kung ganon, dapat sana ay mag-ahit ng ulo ang mga lalaki upang malinaw ang pagkakaiba. Kung ang buhok ng babae ang kinakailangang takip, so bakit sinasabi sa kasulatan na kailangan niyang isuot ito kapag nagdadasal o nagpapahayag? Ano pa ang maaari niyang gawin? At maaari bang alisin ang kanyang buhok, takip, kapag hindi nagdadasal, maliban kung magsusuot siya ng peluka? Kaya malinaw sa kasulatan na sa anumang relihiyosong okasyon kung saan kinakailangan ng lalaki na alisin ang kanyang sombrero, kailangan namang magsuot ng takip ang babae